Cryptozoologist po ako. Ibig sabihin, nag-aaral ako ng mga nilalang na hindi pa kinikilala ng agham at hindi pa napatutunayan na totoo. Ang tawag sa mga nilalang na ito ay cryptids. Ang kapre ay isang halimbawa ng cryptid. Kaya naman noong may nakilala akong isang kaibigang Pinoy na nagkwento sa akin tungkol sa kapre, ay agad akong nag-book ng flight papunta sa Pilipinas. Sabi ng kaibigan ko ay may kakilala siyang naninirahan sa isang liblib na baryo na may malalim na kaalaman sa kapre. Nagpunta ako sa baryo na iyon para sa isang panayam na pwedeng makapagbigay sa akin ng breakthrough sa career ko. Nakilala ko yung kakilala ng kaibigan ko. Tawagin na lang natin siyang Berto. Sabi ni Berto ay may alam siyang kapre na naninirahan sa isang gubat na malapit sa baryo nila. Kung gusto ko raw ay pwede niyang ituro sa akin yung lugar kung saan naninirahan yung kapre. Nagduda ako sa sinabi ni Berto. Sa pagkakaalam ko kasi ay hindi basta-basta nagpapakita ang mga kapre. Pero dahil sa curiosity ko ay pumayag ako sa alok ni Berto. Pumasok kami sa gubat at naglakad ng ilang minuto. Habang naglalakad ay may pinakita sa akin si Berto. 3 amulet na nakasabit sa isang puno. Ayon kay Berto, yung mga amulet daw na yon ay pagmamay-ari ng kapre. Kapag daw kinuha ko ang mga amulet na yon ay magagalit sa akin ang kapre at aatakihin ako. Natawa ako sa sinabi niya. Sa tingin ko kasi ay pinagtitripan lang ako ni Berto. Parang hindi naman kasi kapanipaniwala na basta-basta na lang niyang ituturo sa akin yung mga pagmamay-ari ng kapre. Kung totoo man na pagmamay-ari ng kapre ang mga amulet na yon, ay hindi ko naman yun kukunin. Hindi ko kailangan ng mga amulet para patunayan na totoo ang kapre. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Habang naglalakad ay may napansin ako na kakaiba kay Berto. Panay ang lingon niya sa paligid, parang may hinahanap siya. Kinutuban ako ng masama. Parang may binabalak si Berto na hindi maganda. Naalala ko yung kwento ng kaibigan ko. Marami raw nawawalang tao sa baryo nila Berto. Ang huling nakasama ng mga nawawalang tao na yon ay si Berto. Nagsabi raw si Berto na may alam siyang treasure sa gubat. Pero nung bumalik si Berto ay wala na yung mga tao na kasama niya. Sabi ni Berto ay iniwanan daw siya ng mga kasama niya at hindi niya alam kung saan nagpunta ang mga ito. Dahil sa kwento na yon ay kinabahan ako. Ano kaya ang binabalak ni Berto? May kinalaman kaya ito sa mga nawawalang tao? Nasa gitna na kami ng gubat. Nang biglang huminto si Berto at tinuro ang isang malaking puno, doon daw nakatira ang kapre. Tapos ay sinigawan niya ako. Sabi niya, alam daw niya na kinuha ko yung mga amulet na nakasabit sa puno. Nagulat ako. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi ni Berto. Hindi ko naman kinuha yung mga amulet na yon. Sinigawan niya ako at tinulak. Tumakbo ako palayo sa kanya. Nilingon ko siya at nakita ko na hinahabol niya ako. Tapos ay narinig ko na tinatawag niya ako. Sabi niya na kinuha ko yung mga amulet ng kapre at kailangan ko raw yung isauli para hindi ako atakihin ng kapre. Nagtaka ako sa sinabi niya. Bakit niya ako inaakusahan na kinuha ko yung mga amulet? Samantalang magkasama kami, imposibleng hindi niya makita kung kinuha ko man yung mga amulet. Doon ko naisip na baka may masamang binabalak si Berto. Baka gusto niyang gawing alibi yung mga amulet para kapag nawala ako ay may dahilan siya. Habang tumatakbo ay naamoy ko yung amoy ng nasusunog na goma. Tapos ay may narinig akong kaluskos. Nilingon ko yung pinanggagalingan ng kaluskos at nakita ko yung kapre. Malaki ito, kulay itim ang balat, nakakatakot ang itsura. Sa sobrang takot ko ay mas binilisan ko pa yung pagtakbo. Pero kahit anong bilis ng takbo ko ay ramdam ko na papalapit sa akin yung kapre. Naririnig ko yung kaluskos ng mga paa niya at naamoy ko yung amoy ng nasusunog na goma. Naisip ko na hindi ko matatakasan yung kapre.
Kaya ang ginawa ko ay tumigil ako sa pagtakbo at hinarap siya. Naisip ko na kailangan kong gamitin yung talino ko para matalo yung kapre. Pumili ako ng 3 puno na malapit sa isa't isa. Tumakbo ako papunta sa unang puno at nagtago. Naramdaman ko na papalapit na yung kapre. Kaya tumakbo ako papunta sa pangalawang puno. Ganun ulit, naramdaman ko na papalapit ulit yung kapre, kaya tumakbo ako papunta sa pangatlong puno. Paulit-ulit kong ginawa yon, hanggang sa napansin ko na hindi napapalapit yung kapre. Nagtaka ako pero hindi ko na lang pinansin. Nagtago ako sa isa sa mga puno at sinilip yung kapre. Nakita ko na paikot-ikot lang ito at hindi niya alam kung saan niya ako hahanapin. Doon ko na-realize na hindi pala ako kayang mahanap ng kapre. Kaya pala, paikot-ikot lang ito. Naisip ko na baka yung mga amulet na nakasabit sa puno ang dahilan kung bakit hindi ako kayang mahanap ng kapre. Dahil doon ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na tumakbo palabas ng gubat. Habang tumatakbo ako ay nagdarasal ako. Paulit-ulit ko lang ginagawa yung ginawa ko kanina. Kapag nararamdaman ko na papalapit yung kapre, ay tumatakbo ako papunta sa mga puno na malapit sa akin hanggang sa nakalabas ako ng gubat. Pagdating ko sa baryo ay nagkwento ako sa mga tao tungkol sa nangyari, pero hindi nila ako pinaniwalaan. Sabi nila ay baliw daw ako dahil hindi naman daw nagpapakita ang kapre sa mga tao. Natawa na lang ako. Kung alam lang nila ang nangyari sa akin. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan yung nangyari sa akin. Paano kaya kung hindi ako nagkaroon ng ideya na magtago sa mga puno? Baka hanggang ngayon ay nawawala pa rin ako at hindi na nakita. Ano kaya ang dahilan kung bakit nagawa akong pagtaksilan ni Berto? Ano kaya ang makukuha niya sa akin? Marami akong tanong na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang sagot. Ako po si Lando. Bata pa ako nung mangyari ang karanasan kong ito. Mga 12 years old, nakatira kami noon sa isang liblib na baryo sa bundok. Yung tipong wala pang kuryente at kailangan mo pang bumaba ng bayan para makabili ng mga pangunahing pangangailangan. Minsan naglalaro ako sa atik ng bahay namin. Ako lang mag-isa kasi nasa labas yung mga kapatid ko at yung mga magulang ko naman ay nasa bukid. May nakita akong kahon na nakatago sa isang sulok. Nung buksan ko, may mga lumang damit. Pero ang pumukaw ng atensyon ko ay yung isang notebook na may nakasulat na diary sa cover. Binuksan ko yung diary. Halos hindi ko na mabasa yung mga nakasulat kasi ang liliit ng mga letra at parang minadali yung pagsulat. May mga drawing din ng mga kakaibang simbolo, parang mga demonyo at mga malalaswang imahe. Natakot ako. Kaya ibinalik ko yung diary sa kahon at ibinalik sa pinagkuhanan ko. Nung gabing yon, tinanong ko yung tatay ko kung kanino yung diary. Sabi niya pag-aari daw yon ni Aling Rosing, isa sa mga ninuno namin na may reputasyon bilang isang manananggal. Sabi ng tatay ko, wag na wag ko raw babasahin yung diary ni Aling Rosing dahil baka maimpluwensyahan ako ng kasamaan nito. Isang hapon, pauwi na ako galing sa paaralan. Nadaanan ko yung bahay nila Aling Rosing. Wala na siya sa mga oras na yon, pero yung mga apo niya ay nakatira pa rin doon sa bahay nila. May nakita akong mga tao na naglalakad papunta sa likod ng bahay nila Aling Rosing. Naging mausisa ako. Sinundan ko yung mga tao. Nakita ko na nagtitipon sila sa ilalim ng isang malaking puno. Nandoon yung isa sa mga apo ni Aling Rosing. Hindi ko na maalala yung pangalan niya. May hawak siyang isang libro at binabasa niya ito sa harap ng mga tao. Tapos yung mga tao naman ay nakikinig sa kanya. Nagtago ako sa likod ng isang malaking bato. Nung marinig ko yung binabasa ng apo ni Aling Rosing, ay natakot ako. Kasi yung mga salita ay hindi ko maintindihan. Parang mga Latin or Hebrew.
Tapos yung tono ng pagbasa niya ay parang nag-chant siya ng dasal. Umalis na ako at tumakbo pa uwi. Sabi ko sa tatay ko, nakita ko na nagtitipon yung mga apo ni Aling Rosing at may binabasa silang kakaibang libro. Sabi ng tatay ko, wag daw akong mag-alala dahil reenactment lang daw yon ng mga kasaysayan ng baryo. Ginagawa raw yon ng mga apo ni Aling Rosing para hindi makalimutan ng mga tao ang kasaysayan ng baryo. Naniwala naman ako sa tatay ko. Pero habang tumatagal, ay napapansin ko na parang may kakaibang nangyayari sa baryo namin. Yung bunsong kapatid ko na sanggol ay lagi na lang nakangiti sa akin. Kahit na hindi naman ako nakakatawa. Lagi rin siyang sumusunod sa akin ng tingin kahit saan ako magpunta. Isang gabi, narinig ko na may mga tao sa basement ng bahay namin. Bumaba ako para tignan kung sino ang mga ito. Nagulat ako nang makita ko na yung mga apo ni Aling Rosing ay nandoon sa basement namin. May altar sila na may mga kandila. Tapos yung mga tao ay may mga maskara na parang demonyo. Nagdarasal sila sa harap ng altar at yung pinakapinuno nila ay may hawak na libro. Nakita ko na yung libro ay yung diary ni Aling Rosing na nakita ko noon sa attic. Tumakbo ako sa kwarto ng mga magulang ko at ginising sila. Sabi ko, may mga tao sa basement natin. Bumaba kami at nakita namin na walang tao sa basement. Nagkaroon ako ng mga bangungot. Lagi kong napapanaginipan yung mga simbolo na nakita ko sa diary ni Aling Rosing. Pati na rin yung mga maskara na suot ng mga tao sa basement namin. Natatakot ako na baka ako ay maimpluwensyahan ng mga ito. Isang araw nilapitan ako ng isa sa mga apo ni Aling Rosing. Sabi niya nakita raw niya ako na nakatingin sa kanila nung nagtitipon sila sa basement namin. Imbitado raw ako na sumali sa susunod na initiation nila. Tumanggi ako at sinabing hindi ako interesado. Kinabukasan, natagpuan namin na wala ng ulo yung bunsong kapatid namin. Sabi ng tatay ko, manananggal daw ang may gawa nun. Doon ko naisip na baka yung mga apo ni Aling Rosing ay manananggal din katulad niya. At yung nakita kong pagtitipon sa basement namin ay isang seremonya ng mga manananggal. Hindi ko sinabi sa mga magulang ko ang nalalaman ko. Nagkunwari akong wala akong alam dahil natatakot ako sa mga taong yon. Habang lumalaki ako ay nagkaroon ako ng anxiety at takot sa mga tao. Hindi ko alam kung sino sa mga kapitbahay namin ang kasama sa kulto nila Aling Rosing. Lagi kong naririnig ang mga bulong nila tungkol sa susunod na pagtitipon. Lagi nilang sinasabi na imbitado ako. Sa ngayon ay 25 years old na ako. Picky 5. Nung isang araw narinig ko na naman ang mga bulong. May susunod na pagtitipon daw at imbitado ako. Sa pagkakataong ito ay nagdesisyon akong sumama. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang ginagawa nila. Natatakot ako pero gusto kong malaman ang katotohanan. Ako po si Kuya Pido. Dati po akong tanod dito sa amin. May isang kaso noon na hindi ko matanggap. Kaya yun din ang dahilan kung bakit ako nag-resign sa pagiging tanod. May nawawalang bata noon. Ang pangalan ay Angelica. Tinutukan ko talaga yung kaso na yon. Ang dami kong ginawang investigasyon. Ang dami kong kinausap na tao. Ang dami kong pinasok na lugar. Pero sa huli, wala rin akong napala. Nawawala pa rin si Angelica. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap yon. Minsan, isang araw nakatanggap ako ng liham. Sa labas ng gate ko may nakapatong na sobre. Walang pangalan ng sender. Pagbukas ko, may papel na may drawing ng isang batang babae na naglalaro ng jackstone. Naisip ko agad si Angelica. Kasi yun ang huling laruan na nakita sa kanya bago siya nawala. Tapos yung drawing, parang drawing ng bata. Parang siya mismo ang nag-drawing noon. Sino kaya ang nagpadala noon? At ano ang ibig sabihin noon?
Naging palaisipan sa akin yun. Hindi ako nakatulog ng maayos. Naisip ko na baka may nakakaalam kung nasaan si Angelica. Kaya lang ayaw lang lumantad, kaya nagpadala na lang ng liham. Kaso hindi ko alam kung paano ko mahahanap yung taong yon. Wala naman siyang iniwang clue. Pero nagbaka sakali ako. Nag-isip ako kung saan pwedeng magtago yung taong nagpadala ng liham. May naisip ako. Sa dulo ng barangay namin, may malaking puno ng balete. Sobrang luma na yon. Kung may magtatago man sa lugar namin, yun ang perfect na lugar. Nagpunta ako doon. Mag-aalas 2 na ng gabi. Naglakad ako. Hindi naman kalayuan, mga 20 minuto lang ang layo noon sa bahay namin. Pagdating ko doon, may nakita akong tao na nakatayo sa ilalim ng puno. Nakatalikod siya sa akin. Nung makita niya ako, naglakad siya papunta sa isang kubo na nasa likod ng puno. Sinundan ko siya. Pagdating ko sa kubo, wala na siya. Tinawag ko siya. Sabi ko, alam kong siya ang nagpadala ng liham sa akin. Lumabas siya. Isang lalaki na nasa 30 anyos na siguro. Tinanong ko siya kung ano ang ibig sabihin ng liham. Siya ba ang kumuha kay Angelica? Nasaan na si Angelica? Sabi niya, siya nga ang kumuha kay Angelica. Pero hindi lang si Angelica, kundi pati yung ibang mga batang nawawala sa lugar namin. Nagtaka ako. Ano ibig niyang sabihin? May mga batang nawawala sa lugar namin, pero hindi na ako updated sa mga balita dahil hindi na nga ako tanod. Tinanong ko siya kung bakit niya kinukuha yung mga bata. Sabi niya, hindi niya alam. Nagulat ako. Sabi niya hindi siya ang totoong kidnapper. Biktima rin siya. Ang pangalan daw niya ay Lando. Nung bata pa siya, may nakita siyang maliit na tao na nagtatago sa ilalim ng kama nila. Sinundan niya ito hanggang sa makarating siya sa kubo na yon. Pagpasok niya sa kubo, may nakita siyang lalaki na nagaan yung tatay niya. Pinagalitan siya ng lalaki. Sinabi na sumama siya rito, kaya sumama nga siya. Paglabas nila ng kubo, nasa ibang lugar na sila. Simula noon ay hindi na siya nakauwi. Yung lalaking nagaan yung tatay niya ay tinatawag ang sarili na anito. Sabi ng anito, siya raw ay isang anito na nagaan yung tao-tao. Yun daw ang ibig sabihin ng anito. Wala raw itong sariling anyo. Kaya nangungopya na lang ng anyo ng ibang tao. Ang anito ay may kakayahang baguhin ang itsura ng lugar na ito. Kaya kahit maliit lang ang kubo, ay nagiging malaki ito kapag pumasok na sa loob. Doon daw nakatira ang anito at sa loob ng ilang taon ay natutunan na rin niyang gayahin ang ginagawa ng anito. Kaya lang ay hindi niya magawang makaalis sa lugar na yon. Sa madaling salita ay biktima rin siya. Nung makita niya na naghahanap ako kay Angelica ay sinubukan niyang lumabas ng kubo at laking gulat niya na makalabas siya. Kaya nagpadala siya ng liham sa akin. Nung makita niya ako sa ilalim ng puno ay natakot siya. Kaya tumakbo siya pabalik sa kubo. Hindi ako makapaniwala sa kwento niya, pero naisip ko baka may katotohanan ang sinasabi niya. Kaya tinanong ko siya kung nasaan ang anito. Sabi niya, sa loob ng kubo. Kailangan ko lang daw pumasok at hanapin ito. Nung mga oras na yon, ay parang wala ako sa sarili. Hindi ko alam kung bakit naniwala ako sa kanya. Siguro dahil gusto ko lang talagang mahanap si Angelica. Kaya kahit ano, ay gagawin ko. Pumasok ako sa kubo. Maliit lang yung kubo. Wala man lang kama o kahit anong gamit. Tinawag ko yung anito. Sabi ko lumabas na siya. Wala namang lumabas. Naisip ko na niloloko lang ako nung lalaki. Lalabas na sana ako pero biglang nagbago yung itsura ng kubo. Naging malaking bahay ito, ang daming kwarto. May mga hagdan, hindi ko alam kung paano nangyari yon. Pero naalala ko yung sinabi ng lalaki na kahit maliit lang yung kubo ay nagiging malaki ito kapag pumasok na sa loob. Naglakad ako. Pinuntahan ko yung unang kwarto na nakita ko.
Pagbukas ko wala naman tao, pero may narinig akong boses. Boses ng nanay ko. Tinatawag niya ako. Sabi niya, umuwi na raw ako. Nagulat ako. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung boses. Lumabas ako ng kwarto. Nagtatakbo na ako. Gusto ko nang lumabas pero hindi ko na makita yung pinto. Lahat ng kwarto ay pinasukan ko, pero wala akong makita na pinto palabas. Tapos, yung boses ng nanay ko ay naririnig ko pa rin. Hindi lang yon, may iba pang boses. Boses ng mga naging girlfriend ko. Boses ng mga kaibigan ko. Boses ng mga guro ko. Lahat sila tinatawag ako. Sinasabi nila na sumama ako sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nakakabaliw yung mga boses. Tapos, nakita ko siya. Isang nilalang na nag-aanyong tao. Pero hindi maayos yung anyo niya. Parang natutunaw yung mukha niya. Yung balat niya kulay lupa, yung mata niya walang pupil, tapos yung bibig niya walang ngipin. Nakakatakot yung itsura niya. Hindi ko alam kung saan ako titingin dahil baka magulat na naman ako. Pero hinanap ko yung pinto. Naglakad ako. Sinundan ako nung nilalang. Sabi niya, sumama raw ako sa kanya. Nung marinig ko yung boses niya, ay napatingin ako sa kanya. Boses ng tatay ko. Boses ng mga kapatid ko. Boses ng mga kaibigan ko. Lahat ng boses ay ginaya niya. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ako ng tumakbo pero hindi ko na makita yung pinto hanggang sa makita ko ulit yung nilalang. Nakaharang siya sa dadaanan ko kaya tumakbo ako sa kabilang direksyon. Pero pagtakbo ko ay nakaharang na naman siya. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa yon. Pero natatakot na talaga ako. Kaya sinugod ko siya. Sinuntok ko siya. Sinipa. Pero hindi siya natinag. Parang bato yung katawan niya. Sabi niya sumama raw ako sa kanya. Pero tumakbo ako. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Basta tumakbo lang ako ng tumakbo. Hanggang sa makita ko yung pinto. Binuksan ko yon. At nagulat ako dahil nasa loob ako ng isang napakalaking bahay. Nasa loob ako ng isang mansyon. Nasa sala ako. May hagdan sa gitna. May mga mamahaling gamit. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero pumasok ako sa isa pang pinto. Nasa kusina naman ako. Pero wala akong tao na makita. Pumasok ulit ako sa isa pang pinto. Nasa kwarto naman ako, pero walang tao. Pumasok ulit ako sa isa pang pinto. Nasa banyo naman ako. Pumasok ulit ako sa isa pang pinto. Nasa sala ulit ako. Doon ko lang napansin na yung mga pinto ay iisa lang. Lahat ng yon ay pare-pareho lang. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero nasa loob pa rin ako ng kubo. Nagtakbo ulit ako hanggang sa makalabas ako. Nakita ko yung puno ng balete. Nakita ko yung buwan. Nakita ko yung mga bituin. Nasa labas na ako, nakalabas din ako. Pero hindi ko na nakita yung lalaking kausap ko. Tinawag ko siya. Sabi ko, lumabas siya pero walang lumabas. Nakauwi ako ng bahay. Pero hindi ako nakatulog. Yung itsura ng anito ay hindi maalis sa isip ko. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yon. Pero isa lang ang alam ko, hindi ko na maibabalik si Angelica. Hindi ko na maibabalik yung mga batang nawala. Naging dahilan yon ng pagkabaliw ko. Sabi ng mga tao sa amin, baliw na raw ako. Kasi kung ano-anong sinasabi ko. Pero sa totoo lang, gusto ko lang malaman nila na may anito na nagtatago sa kubo na yon. Na siya ang dahilan kung bakit nawawala yung mga bata. Pero walang naniniwala sa akin. Hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na may makakaalam ng katotohanan. Umaasa pa rin ako na maibabalik si Angelica at yung iba pang mga bata. Buti na lang may nakakausap ako na kagaya mo, na kahit papaano ay nakikinig sa mga kwento ko. Maraming salamat, Kyle. Nung bata pa ako, may nakita akong lumang picture ng bahay namin.
Doon sa picture may nakatayo sa likod ng bahay. Hindi ko alam kung sinong kumuha noon pero malinaw na may anino ng tao sa likod ng bahay namin. Pinakita ko yon kay mama, sabi niya ay hindi raw nila kilala kung sino yung tao na yon. Pero sa pagkakaalala daw niya ay wala raw tao sa likod ng bahay noong kunan yung picture na yon. Doon nagsimula ang lahat. Doon nagsimula ang pagkakaroon ko ng mga kakaibang karanasan sa bahay namin sa gitna ng gubat. Habang tumatanda ako ay mas dumarami yung mga nararanasan kong kababalaghan sa bahay. May isang beses na nagsusuklay ako sa harap ng salamin tapos nakita ko na may anino na nakatayo sa likuran ko. Paglingon ko ay wala naman tao. Minsan naman ay mararamdaman ko na may nakatingin sa akin pero wala naman akong makikita. Isang gabi, kumakain kami ni tita sa hapag. Nung biglang umuga yung mesa, parang may lumindol pero hindi naman. Pagkatapos noon ay may narinig kaming tumatawa na parang batang maliit. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung tawa na yon, pero sa isip ko ay yung mangkukulamang tumawa. Matagal ko nang gustong bumalik sa ilog na malapit sa bahay namin. Doon ako madalas maglaro nung bata pa ako. Hindi ko na matandaan kung ilang taon ako noon pero siguro mga 7 or 8. Isa sa mga dahilan kung bakit gusto kong bumalik doon ay dahil sa mga karanasan ko sa ilog na yon na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Sabi ko sa sarili ko, kapag bumalik ako doon ay baka sakaling mahanap ko yung mga sagot sa mga tanong ko. Pero nung bumalik ako doon ay lalo lang akong naguluhan. Nakakatakot yung pakiramdam na naramdaman ko nang bumalik ako sa ilog. Parang may nakatingin sa akin tapos yung tubig ay gumagalaw ng pakanluran. Walang hangin pero yung tubig ay parang may humihigop sa kanya. Tapos narinig ko na naman yung tawa na narinig ko noong bata pa ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako dapat matakot. Hindi ako dapat matakot kasi baka nagpapatawa lang yung batang tinig na yon. Pero hindi ko napigilan yung sarili ko. Natakot ako at umalis agad sa ilog. May nakilala akong batang kalaro noon sa ilog. Siya yung nagsabi sa akin na may mangkukulam sa gubat. Sabi niya, nakita raw niya na may taong naglalakad sa hangin. Sabi ko, baka naman nagbibiro lang siya. Pero sabi niya, totoo raw yun. Kaya nga raw niya ako sinamahan sa paglalakad sa gubat. Kasi gusto niyang ipakita sa akin yung taong naglalakad sa hangin. Sabi ko sa kanya, baka naman pagalitan kami ng mga magulang namin kapag nalaman nilang nagpunta tayo sa gubat. Sabi niya, hindi raw malalaman ng mga magulang namin. Kaming dalawa lang daw ang makakaalam. Sabi ko, baka may ahas o mabangis na hayop sa gubat. Baka kagatin kami at mamatay. Sabi niya, hindi raw kami dapat matakot sa mga hayop sa gubat. Ang dapat daw naming katakutan ay yung mangkukulam na naglalakad sa hangin. Hindi ko alam kung bakit, pero naniwala ako sa kanya. Naniwala ako na makakakita kami ng taong naglalakad sa hangin. Nung makita ko yon, ay hindi ko alam ang gagawin ko. Malayo pa kami sa taong yon, pero kitang-kita ko na parang siyang naglalakad sa hangin. Hindi ko maaninag yung itsura niya kasi parang malabo yung katawan niya. Parang yung nakikita mo kapag sobrang init ng araw. Parang alo na hindi mo mawari kung ano ba talaga. Sabi ko sa kalaro ko, umalis na kami. Natatakot na ako. Sabi niya, wag daw akong matakot. Hindi naman daw kami nakikita ng taong yon. Pero sabi ko, umalis na kami. Natatakot na talaga ako. Tumakbo ako, pero nung lingunin ko yung kalaro ko, ay wala na siya. Naiwan ako sa gitna ng gubat. Mag-isa, natatakot at nanginginig. Hindi ko alam kung saan ako dadaan para makalabas doon. Pero sinundan ko na lang yung mga yapak ko sa lupa. Nung makalabas ako sa gubat, ay tumakbo ako ng napakabilis. Hindi ko na nilingon yung ilog. Hindi ko na nilingon yung gubat. Tumakbo lang ako ng tumakbo. Hindi ko na nakita yung kalaro ko na yon.
Hindi ko na rin maalala yung pangalan niya, basta ang alam ko ay iniwan niya ako sa gubat. Yung taong naglalakad sa hangin, yung mangkukulam na nakita namin ay nagpakita rin sa akin nung tumanda na ako. Sa sobrang dami ng kababalaghan na naranasan ko sa bahay namin sa gitna ng gubat, ay nagdesisyon ako na umalis na lang. Sabi ko kapag tumira ako sa ibang lugar ay baka sakaling hindi na ako gambalain ng mangkukulam. Pero nagkamali ako. Nung maging fake ako ay may nakita akong laruan sa ilalim ng kama. Hindi ko alam kung paano napunta doon yung laruan na yon. Pero naalala ko na yung laruan na yon ay pag-aari ng kalaro ko na nakita kong huling kasama ng mangkukulam. Hindi ko na lang pinansin yon. Pero nung lumipat na ako sa bahay ng kaibigan ko, ay nakita ko na naman yung laruan sa ilalim ng kama. Pinagtakpan ko na lang yon, pero nung lumipat ako ng bahay, ay nakita ko na naman yung laruan sa ilalim ng kama. Paulit-ulit na nangyayari yon. Sa tuwing lilipat ako ng bahay, ay lagi kong makikita yung laruan na yon sa ilalim ng kama. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun, pero natatakot ako. Natatakot ako na baka sinusundan pa rin ako nung mangkukulam. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kalaro ko na yon, pero sa tingin ko ay may masamang ginawa sa kanya yung mangkukulam. Hindi ko alam kung bakit ako ang piniling gambalain ng mangkukulam na yon. Pero isa lang ang sigurado ko, habang buhay kong dadalhin yung kadilimang iniwan niya sa pagkatao ko. May alam akong kwento na sigurado akong magugustuhan ng mga nakikinig sa channel na ito. Kwento ito ng isang kakilala ko na minsan kong nakasama sa trabaho. Si Kuya Ray. Minsan ko siyang nakasama sa isang construction project sa probinsya. Siya yung main contractor at ako naman yung assistant niya. Habang nagkakape, nagkukwentuhan kami at nabanggit niya na natutuwa siya sa mga horror stories na pinapakinggan niya sa YouTube. Kaya naman, naisip ko na baka gusto niyang i-share yung kwento niya. At yun na nga, sabi niya, may kwento raw siya na nangyari sa kanya nung bata pa siya. Ganito yung kwento ni Kuya Ray. Noong bata pa ako, nakatira kami sa isang liblib na bayan sa probinsya. Yung bahay namin ay gawa sa kawayan at mga kahoy na pinatibay ng mga bato at semento. Malapit lang yung bahay namin sa kagubatan. Kaya naman palaging may mga hayop na napapadpad sa amin. Buti na lang at may alaga kaming aso na palaging nagbibigay ng babala sa amin kapag may panganib na paparating. Noong mga panahon na yon, wala pang kuryente sa lugar namin, kaya kapag gabi na, ay mga gasera lang ang gamit namin. Kapag natutulog kami, ay may nakasinding gasera sa kwarto ng mga magulang ko. Sa kwarto namin ng mga kapatid ko, ay wala. Dahil sabi ni nanay ay baka raw matumba namin at masunog pa yung bahay. Kaya kapag natutulog kami ay madilim talaga. Noong una ay natatakot ako pero nasanay din naman ako. Nung mga 10 years old ako ay may nangyari na talagang nagpatakot sa akin sa kagubatan. May isang gabi na nagising ako dahil naririnig ko yung tahol ng aso namin. Nagtataka ako dahil parang malapit lang sa bintana namin yung aso. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa bintana. Nakita ko yung aso namin na nakatayo sa harap ng bintana. Nakatingala siya at tumatahol sa direksyon ko. Nakatingin siya sa akin. Nagtataka ako noon dahil hindi naman ako takot sa aso namin. Tapos napansin ko na nakatingin siya sa likod ko. Parang may kinakatakutan siya na nasa likod ko. Napalingon ako pero wala naman akong nakita. Paglingon ko ulit sa aso namin, ay nakita ko yung dalawang mata na nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung anong hayop yon pero alam ko na nasa kagubatan yon. Dahil hindi ko na makita yung katawan niya, yung mga mata lang na kumikislap dahil sa gasera na nasa kwarto ng mga magulang ko.
Tumakbo ako papunta sa kwarto nila tatay at sinabi ko yung nakita ko. Agad naman sumugod si tatay pero wala na yung mga mata. Simula noon ay natakot na ako sa kagubatan. Nung medyo malaki na ako ay lumuwas ako sa Maynila para magtrabaho. Halos 5 taon din akong hindi nakauwi sa amin. Noong makauwi ako ay may sasakyan na ako. Habang binabaybay ko yung daan papunta sa amin, ay napansin ko na sobrang kapal ng fog. Hindi ko na makita yung unahan ng sasakyan ko. Kaya binagalan ko yung takbo ko. Habang nagmamaneho, ay bigla kong naisip yung nangyari sa akin noon. Parang may nakatingin sa akin. Parang may mga mata na nagmamasid sa akin. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Binilisan ko yung takbo at nagdasal na makarating agad sa amin. Nung makauwi ako ay sinabi ko kay tatay yung nangyari. Sabi niya may multo raw talaga sa lugar namin. Maraming kwento si Kuya Ray tungkol sa mga kababalaghan na naranasan niya. Sabi ko nga sa kanya ay baka pwede niyang i-share lahat yun sa channel na ito. Ang dami niyang kwento na talagang nakakatakot. Pero yung isa sa pinakatumatak sa akin ay yung kwento niya tungkol sa mga halaman nila na namatay ng sabay-sabay. Yung mga magulang ni Kuya Ray ay mga mahilig sa halaman. Sabi niya, yung buong bakuran nila ay puro halaman. Halos wala na raw mapaglagyan dahil sa dami ng mga ito. Isang araw, nagising na lang sila na lahat ng halaman ay nalanta. Yung mga dahon ay parang naluto sa sobrang init. Pero ang nakakapagtaka ay hindi naman mainit yung panahon. Nagtaka yung mga magulang ni Kuya Ray dahil hindi nila maipaliwanag kung ano ang nangyari sa mga halaman nila. Sabi ni Kuya Ray, naaalala niya na may nabasa siyang article sa internet na nagsasabing kapag may malapit na pagsabog ng bulkan ay nagkakaroon ng pagbabago sa temperature ng lupa. Kaya naman naapektuhan yung mga halaman. Pero wala naman daw malapit na bulkan sa kanila, kaya hindi rin pwedeng yun ang dahilan. Sa dami ng mga karanasan ni Kuya Ray sa mga kababalaghan, ay parang hindi na siya naniniwala sa mga ito. Lagi siyang may paliwanag na nakabase sa siyensya. Pero may isang insidente na nangyari sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Sabi niya, yun lang ang tanging karanasan niya na hindi niya maipaliwanag. Yung karanasan na yun ay nangyari sa bundok kung saan nila nakita yung mga matang nakatingin sa kanila. Aakyat sila noon ng bundok para mangaso, kasama niya yung kaibigan niyang si Mark. Habang naglalakad sila, ay napansin ni Kuya Ray na parang may sumusunod sa kanila, pero hindi niya ito pinansin. Maya-maya ay narinig niya na sumigaw si Mark. Paglingon niya ay nakita niya na hinihila si Mark papunta sa kagubatan. Hindi niya makita kung sino o ano ang humihila kay Mark. Pero kitang-kita niya na nasa lupa na yung katawan ni Mark at pilit na kumakapit sa mga ugat ng puno para hindi siya mahila. Pero napakabilis ng pangyayari. Bago pa man siya makalapit ay nawala na si Mark sa paningin niya. Sinundan niya ito pero hindi niya na nakita pa si Mark. Halos 1 buwan bago nila natagpuan ang katawan ni Mark. Nasa isang kuweba ito at halos kalansay na. Sabi ni Kuya Ray, yun ang tanging karanasan niya na hindi niya maipaliwanag. Dahil sa karanasan na yon ay natutunan ni Kuya Ray na tanggapin na lang ang mga kababalaghan na nangyayari sa paligid niya. Sabi niya, hindi naman daw masama na maniwala sa mga multo. Ang mahalaga ay hindi ito makakaapekto sa buhay natin. May kakilala akong guro na nakaranas ng isang napakakakaibang karanasan noong naitalaga siyang magturo sa isang liblib na baryo sa bundok. Ayaw niyang ipabanggit yung pangalan niya pero pinayagan naman niya akong ikwento yung karanasan niya. May nakita raw siyang kahon na nakatago sa ilalim ng isang malaking bato sa gubat.
May mga ukit-ukit na simbolo raw yung kahon na base sa pagkakalarawan niya ay mga simbolo na galing pa sa sinaunang kultura ng mga Pilipino bago pa man dumating yung mga Kastila. Nung buksan daw niya yung kahon ay may mga kawayan sa loob. Mga maliliit na kawayan na may mga ukit-ukit din na simbolo. Doon na raw siya nagkaroon ng ideya na yung mga kawayan ay ginagamit para sa panghuhula, katulad ng ginagawa ng mga Tsino sa kanilang I Ching. Sabi niya, yung mga kawayan ay ginagamit para makipag-ugnayan sa mga ninuno. Tapos ay hihingi ng gabay sa mga ito sa pamamagitan ng mga hula. Naging interesado raw siya sa kahon na yon, kaya sinubukan niyang maghula. Nung una raw ay mga simpleng tanong lang ang ginagawa niya, katulad ng kung uulan ba kinabukasan o kung may dadalaw ba sa kanya. Tumutugma naman daw yung mga hula sa mga nangyayari. Kaya nasiyahan siya at naging regular na niyang ginagawa yung panghuhula. Nung panahon daw na yon ay tagtuyot at walang ani ang mga tao sa baryo. Kaya tinanong niya yung mga kawayan kung paano magkakaroon ng masiglang ani yung mga tao. Sinabi raw ng mga kawayan na magtatanim ulit yung mga tao at sa susunod na buwan ay uulan ng malakas. Sinabi niya ito sa mga tao at naniwala naman ang mga ito. Ginawa yung sinabi niya at nagkatotoo nga yung hula. Nagkaroon ng masiglang ani yung mga tao. Nung malaman ng mga tao na may ganon siyang kakayahan, ay nagpuntahan ang mga ito sa bahay niya para magpahula. Pumayag naman siya dahil nakikita niyang natutuwa yung mga tao kapag nalalaman nila yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Pero habang tumatagal, napansin niya na nagiging mas personal yung mga hula ng mga kawayan. May isang beses pa na sinabi ng mga kawayan na mabubuntis yung isang babae na nagpahula sa kanya. Hindi na raw siya natuwa dahil parang hindi na mga ninuno ang kausap niya, kundi mga tsismoso at tsismosang kapitbahay. Sinubukan niyang tigilan yung panghuhula pero hindi niya magawa dahil hinahanap-hanap niya yung mga hula. Hanggang sa isang gabi, nagtanong siya sa mga kawayan kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Nagulat siya dahil biglang naglabasan yung mga mukha ng kanyang mga ninuno sa mga kawayan sa paligid ng bahay niya. Nagulat siya pero hindi pa yun ang ikinagulat niya dahil sabay-sabay na nagsalita yung mga mukha ng kanyang mga ninuno. Sabi raw ng mga ito ay may mga nilalang na nakikitira sa bahay niya tuwing gabi. Nakikita raw ng mga ninuno niya yung mga nilalang na ito na naglalakad sa paligid ng bahay niya. Tapos ay pinapasok pa raw niya yung mga ito dahil sa mga hula ng mga kawayan. Nung gabing yon ay hindi siya nakatulog dahil sa takot na baka may makasama siyang mga nilalang sa bahay niya. Kinaumagahan ay sinabi niya sa mga tao yung nakita niya at nagulat siya dahil parang hindi alam ng mga ito kung ano ang tinutukoy niya. Wala raw mga nilalang na naglalakad sa paligid ng bahay niya. Doon siya kinabahan dahil parang siya lang ang nakakakita sa mga nilalang na yon. Pati yung mga ninuno niya ay hindi na rin nagpakita. Naisip niya na baka nga siya lang ang nakakakita sa mga nilalang na yon. Pero hindi siya mapakali dahil alam niya na may nagaganap na hindi maganda sa bahay niya, kaya nagdesisyon siya na harapin ang mga nilalang na yon. Sabi niya ay maglalatag siya ng mga kandila sa paligid ng bahay niya at magdarasal siya ng mga dasal na natutunan niya sa kanyang mga ninuno. Nung gabing yon ay ginawa nga niya yung plano niya. Naglatag siya ng mga kandila sa paligid ng bahay niya at sinindihan ang mga ito. Habang nagdarasal siya ay nakikita niya sa gilid ng kanyang mga mata yung mga anino ng mga nilalang na nasa paligid ng bahay niya. Hindi raw niya alam kung ilan ang mga ito dahil napakarami. Pero hindi siya nagpatinag at nagpatuloy lang sa pagdarasal. Habang nagdarasal siya ay naririnig niya yung mga sigaw ng mga tao sa bahay. Sigaw ng mga ito na may mga anino raw na naglalakad sa paligid ng bahay. Doon niya napagtanto na hindi niya imahinasyon yung mga nilalang na yon. Nakikita ng mga tao yung mga ito, pero hindi niya pinansin yung mga sigaw ng mga tao.
Nagpatuloy lang siya sa pagdarasal. Hanggang sa unti-unti nang naglaho yung mga anino at nung matapos siya ay wala na yung mga anino. Nung gabing yon ay nakatulog siya ng mahimbing dahil alam niyang wala na yung mga nilalang na nakikitira sa bahay niya. Pero sa tuwing naaalala niya yung karanasang yon ay kinikilabutan pa rin siya. Nagtuturo pa rin siya sa mga bata ng mga alamat tungkol sa aswang at iba pang mga nilalang. Pero may lungkot na sa boses niya. Isa raw sa mga gurong kasama niya sa ritual ay hindi na bumalik. Hindi na raw niya nakita yung kahon ng mga kawayan. Itinago niya raw ito sa isang lugar na siya lang ang nakakaalam. Nilagyan niya raw ng ukit yung kahon na nagsasabing, "Wag na wag itong gagamitin dahil sa halip na mga ninuno ay mga demonyo ang makakausap." May alam akong kwento tungkol sa isang diwata. Ang sabi sa akin ng lolo ko ay may kakilala siyang albularyo na nakatagpo ng diwata sa kagubatan. Ang sabi raw ng diwata ay siya ang tagapangalaga ng kalikasan sa lugar na yon. Binigyan ng diwata ng pangako yung albularyo. Ang sabi raw ng diwata ay magiging masagana ang buong nayon kapag siya ay sinamba ng mga tao doon. Ang kailangan lang daw gawin ng albularyo ay mag-alay sa kanya ng mga pagkain sa tuwing kabilugan ng buwan. Tuwang-tuwa raw yung albularyo. Pag-uwi niya sa nayon ay agad niyang sinabi sa kapitan yung tungkol sa diwata. Nung una ay hindi naniniwala yung kapitan, pero pumayag pa rin siya na subukan yung sinasabi ng albularyo. Nag-alay sila ng pagkain sa diwata nung sumunod na kabilugan ng buwan. Nung sumunod na araw ay nagulat na lang yung mga tao sa nayon dahil biglang dumami yung mga isda sa ilog. Nagsulputan din yung mga baboy ramo sa kagubatan. Napakaraming mga hayop ang pwedeng hulihin at kainin. Nung sumunod na ani naman ay napakaganda ng mga bunga ng gulay at prutas. Sabi ng mga magsasaka, parang walang katapusan yung ani nila. Doon na naniwala yung kapitan sa sinabi ng albularyo. Yung albularyo naman ay naging tanyag sa buong nayon. Iginagalang siya ng mga tao dahil sa koneksyon niya sa diwata. Sa tuwing kabilugan ng buwan ay nagaambag ng mga pagkain yung mga tao para ialay sa diwata. Pero isang araw ay nagulat na lang yung mga tao sa nayon dahil biglang nagbago ng direksyon yung ilog. Hindi na ito dumadaloy sa nayon, kundi sa kabilang bayan na. Nag-alala yung mga tao dahil yung ilog ang pinagkukunan nila ng tubig. Natutuyo yung mga pananim nila dahil sa pagkawala ng ilog. Nag-usap yung albularyo at kapitan. Nagdesisyon sila na hukayin yung ilog para ibalik ito sa dati niyang direksyon. Nag-ambag-ambag ng pera yung mga tao para makapag-hire ng mga trabahador na gagawa ng ilog. Nung matapos yung ilog, ay natuwa yung mga tao dahil bumalik na yung tubig. Pero kinabukasan lang ay natuyo ulit yung ilog. Nagtaka yung mga tao kaya hinukay ulit nila yung ilog. Pero kinabukasan ay natuyo ulit ito. Paulit-ulit na nangyari yon hanggang sa sumuko na yung mga tao. Nung sumunod na kabilugan ng buwan ay nag-alay ulit ng pagkain yung mga tao sa diwata. Nakiusap sila na ibalik sa dati yung ilog. Nung sumunod na araw ay bumalik na nga sa dati yung ilog. Natuwa yung mga tao, pero nagtataka sila kung bakit ginawa yun ng diwata. Hindi ba't dapat ay tinutulungan sila ng diwata? Nung sumunod na buwan ay isang malaking sunog na naman ang nangyari sa kagubatan. Halos maubos yung mga puno. Nung sumunod na buwan naman ay nagkaroon ng matinding tagtuyot. Nung sumunod naman ay nagkaroon ng peste sa mga pananim. Paulit-ulit na nagkakaroon ng mga sakuna sa nayon. Nung una ay nagdarasal pa yung mga tao sa diwata para tulungan sila. Pero kalaunan ay napagtanto nila na yung diwata mismo ang may kagagawa ng lahat ng sakuna. Nag-alala yung albularyo dahil sa tingin niya ay nagiging mapaglaro na yung diwata. Kaya isang gabi ay kinausap niya ulit ito.
tinanong niya kung bakit nagiging mapaglaro ito. Ang sabi raw ng diwata ay sinusubok lang niya yung mga tao sa nayon. Gusto raw niyang malaman kung gaano kalaki ang pananalig ng mga tao sa kanya at kung gaano kalaki ang pag-asa ng mga ito sa kanya. Nagalit yung albularyo. Sabi niya sa diwata ay hindi na tama yung ginagawa nito. Kung talagang gusto niyang tulungan yung mga tao, ay dapat ay hindi niya ito pinahihirapan. Pero ang sabi raw ng diwata ay walang magagawa yung albularyo dahil siya ang pinakamakapangyarihan sa lugar na yon. Nagpatuloy yung mga sakuna sa nayon. Pero sa kabila ng lahat ay patuloy pa rin sa pananampalataya yung mga tao sa diwata. Nag-aalay pa rin sila ng mga pagkain sa tuwing kabilugan ng buwan. Sinabi ng albularyo na sinusubok lang sila ng diwata pero hindi nakinig yung mga tao. Hanggang sa isang araw ay dumating yung isang malakas na bagyo. Pinaghahandaan ng mga tao yung bagyo pero hindi nila inaasahan na magiging napakalakas pala nito. Halos matulad sa Yolanda yung bagyo. Nawasak yung mga bahay at pananim ng mga tao. Maraming namatay. Pagkatapos ng bagyo, ay nagpakita ulit yung diwata sa albularyo. Ang sabi raw ng diwata ay siya ang may kagagawan ng bagyo. Pinapaalalahanan lang daw niya yung mga tao na siya ay dapat sambahin at huwag kalimutan. Doon na nagalit yung albularyo at nagdesisyon na labanan yung diwata. Hindi niya matanggap na mapaglaro nito at napakasakim sa pagsamba. Naghanap ng mga paraan yung albularyo para mapigilan yung kapangyarihan ng diwata. Nalaman niya na pwedeng itali sa isang anting-anting ang kapangyarihan ng diwata. Kumuha ng isang bato yung albularyo mula sa ilog at ginamit niya yon sa ritual na ginawa niya. Nagtagumpay yung albularyo na itali sa bato ang kapangyarihan ng diwata. Ang sabi ng albularyo ay hindi na makakalabas sa kagubatan yung diwata dahil sa bato. Hindi na rin nito magagamit ang kapangyarihan niya pero dahil doon ay hindi na rin mapapakinabangan yung diwata. Nung huling magkausap kami ng lolo ko ay buhay pa raw yung albularyo na yon. Nasa kanya pa rin yung bato na may kapangyarihan ng diwata. Ang sabi raw ng albularyo ay baka isang araw ay makahanap ng paraan yung diwata para makawala sa pagkakagapos niya sa bato. Kaya pinapasapasa niya sa mga anak at apo niya yung bato para bantayan yon. May matinding takot ako sa dilim. Bata pa lang ako, hindi ko na talaga gusto yung madilim na lugar. May mga nagsasabi na baka raw may phobia ako sa dilim. Hindi ko naman sila masisisi kung yun ang isipin nila. Pero ang totoo, may mas malalim na dahilan kung bakit ako takot sa dilim. Nagsimula ang lahat noong bata pa ako. May isang beses na naglalaro kami ng taguan ng mga pinsan ko. Tapos naisipan kong magtago sa ilalim ng bahay namin. Hindi pa konkreto yung sahig noon. Nakalupa lang, kaya nakakapasok ako sa ilalim. Habang nakahiga ako sa ilalim ng bahay, narinig ko yung bulong ng dilim. Doon nagsimula ang lahat. Doon ko unang narinig yung bulong ng kadiliman. Doon nagsimula yung takot ko sa dilim. Sa ilalim ng bahay namin, lumaki ako sa bahay na ito. Lumaki ako sa bahay na puno ng anino. Dito sa bahay na ito, sa mga kwarto, sa sala, sa kusina, sa banyo. Sa lahat ng sulok ng bahay na ito, naririnig ko yung bulong ng kadiliman. Ang dami ko ng karanasan sa bahay na ito. Ang dami ko ng nakitang kababalaghan, hindi lang sa bahay na ito, kundi sa iba pang bahay na aming natirhan. Lalo na sa bahay na iyon, yung lumang bahay ng pamilya namin sa gitna ng kagubatan. Doon ko unang narinig yung bulong ng kadiliman. Natatandaan ko pa noon mga 10 anyos ako. Doon ko unang naranasan yung tinatawag nilang bangungot o sleep paralysis. Natutulog ako noon tapos nagising ako na hindi makagalaw. Nakatingin lang ako sa kisame
Tapos sa gilid ng paningin ko, nakita ko yung anino sa sulok ng kwarto. Unti-unti siyang gumagalaw, unti-unting nagbabago ng anyo. Lumalaki yung anino, nagiging halimaw. Doon nagsimula yung pagkalugmok ko sa takot at paranoia. Lumipas ang mga taon, lumipat kami sa ibang bahay. Pero yung bulong ng kadiliman sinundan ako. Sinundan kami. Doon sa bahay na ito, sa kwarto na ito, naririnig ko pa rin yung bulong ng kadiliman. Natutunan kong huwag pansinin. Natutunan kong iwasan. Pero hindi ko sila nakalimutan. Hindi ko nakalimutan yung mga bulong ng kadiliman. Hindi ko nakalimutan yung mga anino sa sulok ng kwarto. Natatakot ako sa dilim. Pero dumating yung araw na sinabi ko sa sarili ko na haharapin ko yung takot ko. Susubukan kong labanan yung takot na nararamdaman ko. Isang gabi, naglalakad ako sa madilim na kalsada. Walang poste ng ilaw. Yung flashlight lang ng cellphone ko ang nagsisilbing gabay sa dadaanan ko. Sabi nila may manananggal daw na namamahay sa kalsadang ito. Hindi ko alam kung bakit ako nagpunta rito. Siguro gusto ko lang patunayan sa sarili ko na kaya kong labanan yung takot ko sa dilim. Pero hindi ko kinaya. Kinabahan ako. Bumilis yung tibok ng puso ko. Nagsimulang manginig yung mga kamay ko. Naramdaman ko na naman yung bulong ng kadiliman. Nagsalita ako. Sabi ko hindi ako natatakot. Pero nagsisinungaling lang ako. Natatakot ako. Natatakot na naman ako. Tumakbo ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng magpatalo sa takot. Hindi ako pwedeng magpatalo sa mga bulong ng kadiliman. Pero habang tumatakbo ako, naramdaman ko na may sumusunod sa akin. May isang nilalang na may malalaking pakpak ang sumusunod sa akin. Hindi ako lumingon. Patuloy lang ako sa pagtakbo. Naririnig ko yung tunog ng pagaspas ng mga pakpak niya. Naririnig ko yung mga yabag niya sa likod ko. Sabi ko sa sarili ko, totoo pala yung sabi-sabi na may manananggal sa kalsada na yon. Doon nagsimula ang lahat nung maramdaman ko yung malamig na kamay na humawak sa likod ko. Nung marinig ko yung boses na tumatawag sa pangalan ko. Nung makita ko na yung mga anino sa kwarto na ito ay nagsisimula ng kumilos ng kusa. Doon ko napagtanto na nagkatotoo na yung mga takot ko. Dumating na yung araw na kinatatakutan ko. Dumating na yung araw na susunduin na ako ng mga bulong ng kadiliman. Dumating na yung manananggal para sa akin. Nakaupo ako sa kwarto na ito. Sa lumang kama na ito. Nagsusulat gamit itong lumang makinilya. Tanging ilaw lang mula sa gasera ang nagsisilbing liwanag sa paligid ko. Pati na rin sa kwarto na ito. Nakatingin sa akin yung mga anino sa sulok ng kwarto. Naririnig ko yung bulong ng kadiliman. Pero hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot sa kanila. Hindi ako natatakot sa dilim. Natutunan kong harapin yung takot ko. Natutunan kong labanan yung mga bulong ng kadiliman. Natutunan kong labanan yung mga anino sa sulok ng kwarto. Natutunan kong labanan yung manananggal. Alam ko na yung kahinaan niya. Alam ko na kung paano siya labanan. Alam ko na kung paano siya patayin. Alam ko na kung paano siya patayin sa pamamagitan ng pagpatay sa mga halimaw sa isip ko. Ayokong mamatay. Gusto ko pang mabuhay. Kaya kahit na anong mangyari, kahit na anong gawin nila, hindi ako magpapatalo. Hindi ako magpapatalo sa mga bulong ng kadiliman. Hindi ako magpapatalo sa mga anino sa sulok ng kwarto. Hindi ako magpapatalo sa manananggal na may punit na katawan at bumubukang bibig. Hindi ako magpapatalo sa dilim. Hindi ako nag-iisa. Alam kong hindi ako nag-iisa. Marami pa ang katulad ko na nakikipaglaban sa mga bulong ng kadiliman. Marami pa ang katulad ko na natatakot sa mga anino sa sulok ng kwarto. Marami pa ang katulad ko na natatakot sa dilim pero hindi tayo nag-iisa.
May mga paraan para labanan natin ang mga halimaw sa isip natin. May mga paraan para labanan natin ang mga bulong ng kadiliman. Kailangan lang natin hanapin yung paraan na yon. Kaya ko isinulat ang kwento kong ito. Gusto kong malaman ng mundo na hindi tayo nag-iisa. Kaya natin silang labanan. Kaya natin silang patayin. Ako po si Aling Letty. May gusto lang po akong ikwento sa inyo. Sana po ay mapakinggan ninyo, siguro ay narinig na ninyo ang tungkol sa Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Pero alam ba ninyo na may sarili ring Ati-Atihan Festival ang ibang bayan at barangay sa Aklan? Isa na doon ang Ati-Atihan sa aming barangay. Ang Ati-Atihan sa amin ay hindi kasing laki ng sa Kalibo. Pero masasabi ko na masaya rin naman ito. Maraming mga laro, mga tindahan ng pagkain at kung ano-ano pa. Isa sa mga karanasan ko sa Ati-Atihan sa amin ang gusto kong ibahagi sa inyo. Hindi ko alam kung matatakot ba kayo o maaawa sa kwento ko. Basta sana ay pakinggan ninyo. Single parent ako. Ako lang ang nagpalaki sa anak kong si Jomar. Noong 10 years old pa lang si Jomar ay nagkaroon ng Ati-Atihan Festival sa amin. Gustong-gusto niyang sumali sa Ati-Atihan pero ayaw ko siyang payagan dahil may narinig akong sabi-sabi na may mangkukulam daw na sumasali sa Ati-Atihan. Sabi ko kay Jomar, sa bahay na lang kami at maglalaro ng mga paborito niyang laro. Pero nagmakaawa siya sa akin. Sabi niya, lahat daw ng kaklase niya ay sasali sa Ati-Atihan. Siya na lang daw ang hindi makakasali kapag hindi ko siya pinayagan. Dahil sa kakulitan ni Jomar ay pumayag na rin ako. Basta raw ay sa umaga lang kami makikisali sa Ati-Atihan. Nung araw ng Ati-Atihan ay halos hindi ko makilala ang barangay namin. Lahat ng bahay ay may palamuti, may mga banderitas sa kalsada at may mga nagtitinda ng pagkain sa gilid. May mga naglalako ng mga laruan at kung ano-ano pa. Ang saya ng barangay namin. Pero sa kabila ng kasiyahan ay may mga bulong-bulungan ako na naririnig. May mga tao na nagsasabi na may mangkukulam daw na nakikihalo sa mga tao. Hindi ko na lang pinansin ang mga bulong-bulungan na yon at hinayaan ko na lang si Jomar na mag-enjoy sa festival. Naglaro siya ng mga laro, kumain ng mga pagkain na tinda sa festival. Halos hindi na siya magkamayaw sa mga gusto niyang gawin. Halos maubos na yung pera ko sa pagbili ng kung ano-ano para sa kanya. Nung hapon ay sabi ko kay Jomar na umuwi na kami. Pero nagmakaawa siya na gusto pa niyang magstay hanggang sa gabi. Sabi niya, may mga magpe-perform daw na mga ati sa gabi. Pinayagan ko na lang ulit siya. Nung maggagabi na, ay naglabasan na yung mga ati na magpe-perform. May mga suot silang mga costume na gawa sa mga dahon at mga sanga ng puno. May mga pintura rin sila sa katawan. Nakakatakot yung mga itsura nila. Parang mga demonyo na galing sa impyerno. May isang lalaki na nakasuot ng itim na robe na may mga nakasulat na kakaibang simbolo ang nagpe-perform ng kakaibang sayaw. Habang nakatingin ako sa lalaki na nakasuot ng robe, ay nawala sa tabi ko si Jomar. Hinanap ko siya sa paligid pero hindi ko siya makita. Nagtanong-tanong ako sa mga tao kung nakita ba nila yung anak ko. Pero wala raw nakapansin sa kanya. Halos malagutan ako ng hininga sa kakahanap kay Jomar pero hindi ko pa rin siya makita. Hanggang sa mapadpad ako sa isang madilim na bahagi ng barangay namin. May mga tao na nagtitipon sa paligid ng isang bonfire. Sumasayaw sila sa paligid ng apoy. Nakasuot sila ng mga robe na may kakaibang simbolo. Sa gitna ng bonfire ay may malaking butas sa lupa. May mga batang lumalabas mula sa butas na yon. Isa sa mga batang lumabas ay si Jomar. Pero hindi na siya yung Jomar na anak ko. Halos kalansay na yung katawan niya, yung mga mata niya ay puti na lang. Yung bibig niya ay nakanganga at may lumalabas na mga uod. Naglalakad siya na parang zombie.
Lumapit siya sa akin at bumulong ng mga salita na hindi ko maintindihan. Doon ko nalaman na yung mangkukulam na sinasabi nila ay yung lalaking nakasuot ng robe na nakita ko. Nung nakatingin ako sa kanya ay doon niya kinuha si Jomar. Hindi ko napansin dahil may ginamit siyang mahika. Si Jomar ay naging biktima ng mangkukulam na yon. Hanggang ngayon ay kasama ko pa rin si Jomar, pero hindi na siya yung anak ko na dating masayahin at makulit. Isa na lang siyang katawan na walang buhay. Umalis na kami sa barangay namin. Hindi ko na kaya na manatili pa ron at maalala na naging biktima ng isang mangkukulam ang anak ko. Sana ay magsilbing aral ito sa lahat na hindi lahat ng festival ay masaya. Minsan ay may mga taong nagtatago sa likod ng kasiyahan para makapanakit ng kapwa.